po ba tayo po ngayon? Amen. Alright. So this morning po, ang dami po natin, hindi pa po tayo gaano nagsisimula, pero doon pa lang po kay Ate Ira, sobrang dami na po natin good news na na-receive. So praise Jesus. So we will just continue to worship, to give Him our praise. Ayan. So are you ready to give our Lord the highest praise that He deserves? Let's go! Jesus, every trial will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes. It's a lot of you. Lord, wala kang katulad ng sa namin. So, as we continue to worship the Lord, as we close our eyes,
Let me just read your prayer. Father God, Lord, be enthroned, Lord, in our praise and worship this afternoon. I thank you for everything, Lord. We love you, God. I up to the highest, the world above me. I was lost, but you brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord, realize He has ransomed His grace brought us here. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Father God, Lord, indeed, we believe, Lord, in this truth, Lord, na sinabi mo, Lord, na in your lane and your house, Lord, there's a place for us, Lord. And Lord, we also believe that we are your children, Lord, and by Jesus' works for us, Lord, we are saved, Lord. Now, Lord, we are freed from every disease, Lord, guilt, sin, slavery, and Lord, we are free kasi nasa alam ka na, Lord. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God.
never mo kami pababayaan, Panginoon. And you are for us, never against us, Panginoon. Father, we thank you and we rejoice, Lord, sa tulad na ito, Lord, that we are your children and Lord, we will live as your children, Panginoon, according to your grace, according to your will, Panginoon. Father, in this after this day, Panginoon, we believe, Lord, na binuksan mo na yung puso at isipan namin, Lord, para mamangha at tanggapin yung dakilang mensahe mo sa amin sa hapon naman ito, Panginoon. Father, lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lang namin itataas. Wala kang kapulan, Lord. I love you, Lord, at ang lahat ng nagmamahal sa Diyos magsasabi na, Amen. Thank you, Lord. Sobrang great nang ginawa ulit ng ating Lord sa ating praise and worship. Yes! We're so excited, Lord God, sa message for this day. Ayan, usod po ako kasi medyo malaking halam. Eto. Di ba? Alright, so, for the month of March po, sa sinabi nga po ni ate, we are celebrating po ang ating Women's Month. Ayan. So, isang pagkakataon po ito upang bigyang pugay ang mga kababaihang nagbigay ng kulay, lakas, at inspirasyon sa ating mundo. Ayan. So, our title for this series is, sabay-sabay po natin sabihin, joke lang pala. Hindi pa to. Ayan. Sabay-sabay natin sabihin na, wow! Ayan. So, dahil natin pong bibigyang pansin ang mga natatanging kwento sa katangian ng mga kababaihan sa ating Biblia. Ayan. So, for the whole month po ng ating March is tatalakayin po natin ang kanilang mga naging papel sa pamilya, sa komunidad, at sa lipunan. So, sisilipin din po natin ang alin. Sisilipin po natin ang kanilang mga tagumpay at mga hamon na napagtagumpayan po. So, sa simpleng paraan po, ating pararangalan ang kanilang kontribusyon na tunay naman talaga na wow! Ayan! So, good morning everyone po. So, pwede niyo po bang tingnan yung mga katabi niyo kung talaga nakakawaw ba yan? Ayan! O, di ba nakakawaw? Iyong birthday ni Kathleen. Wow! Ayan! So, sobrang bilis po ng panahon. Diba? Noong January po, nasa bagong pagbabago tayo. Tapos, yung nakaraang month lang po is natunghayan po natin at nalaman po natin yung agape love na meron po yung Panginoon para sa atin. And this time naman po is mapapawaw naman po tayo sa mga kakayahan ng mga kababaihan. So, ayan. Again, pwede po ba muna tayo malakpakan ng ating Lord? Woohoo! Thank you, Jesus! Ayan. So, ngayon po, gusto ko po sanang ipaabot ang aking pasasalamat. Ito po. Inabot. Ayan. Maraming salamat po kasi alam ko naman po na marami po tayong ginagawa or pinagkakaabalahan. Pero you choose to attend po this morning. So tapikin nyo rin po yung sarili niya. Great job, self. Ayan, great job, self. Ayan, so naway punuin po ng ating Diyos ang ating mga puso at karunungan at biyaya habang tayo po ay makikinig sa Kanyang salita. Okay. Yes, willing lang pala. Alright, so this morning po, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang paksa po na hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para po sa ating lahat. So, ang mensahe po natin ngayong araw ay pinamagatang Women of Worth. Wow! W-O-W? Wow! Ayan. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagiging isang babaeng may halaga? Wow! Ayan! Nakakita talakayin. Alright. So, sa patingin po
ng mundo, aware po tayo, na maaari yung halaga ng isang babae ay nasusukat po sa kanyang anyo. Nakapag-sexy ka, nakapag-makinis ka, maganda ka, mahalaga ka. Di ba? Aware naman tayo na ganun yung standard ng mundo. And yung iba naman po, kapag mayaman ka, mahalaga ka. At eto pa, kung tagumpay ka sa buhay, kung mayroong mga titulo na nakaakibat sa iyong pangalan, ikaw ay mahalaga. Yun yung standard ng mundo. Pero, sa mata po ng Diyos, ang halaga po natin ay higit pa roon. Ayan, amen. So, sa ating pong pagtuklas ngayong araw, titignan po natin kung paano tinutukoy ng salita nga ng Diyos ang isang babaeng may halaga at kung paano nga po ba natin ito maisa sa buhay. Excited na ba kayo? Yes! Say wow! Wow! So, our main verse po for today is Proverbs 31:30. Okay, so Proverbs chapter 31 verse 30. Sabi po dito, charm is deceptive. Grabe, una pa lang. So, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Grabe naman yun. So, iisa-isahin po natin kung ano nga po ba yung ibig sabihin nito. Okay? So, yung kalakad-lakad na po tayo. Sabi dito, charm is deceptive. So, sabi dito sa Hebreo po, ang salitang charm ay chen, na ang ibig sabihin ay biyaya o kagandahan. So, balit, sabi po dito, ayon sa talata na to, ang kagandahan daw na ito ay deceptive. Sa Tagalog, ang deceptive ay mapanlinlang. Grabe! Ay, bakit? Bakit daw mapanlinlang to? Dahil maaaring magmukhang mabuti ang panlabas, ngunit hindi nito palaging sinasalamin yung tunay na pagkatao. Alright? So, hindi dahil maganda sa paningin, makakabuti sa'yo. Ayan, so, sabi nga po dito, may trivia ako para sa inyo. Ito yun! Ito! Sa panahon po ng Biblia, ang pisikal na kagandahan, noon pa naman pala talaga, di ba? So, sa panahon ng Biblia, ang pisikal na kagandahan, sakit, ay madalas na ginagamit upang sukatin ang halaga ng isang babae. What if nabubuhay tayo doon? Ay, hindi naman tayo ganun kagandahan. Ano ba na masusukat sa atin? Grabe! Pero buti na lang, yung good news talaga, grabe yung pagmamahal ng Lord dahil binigay niya sa atin si Jesus. So, wala na yan. Nabago na yan. Paano nabago? Ito'y nabago nung dumating si Jesus, si Jesus. Alright, so sa New Testament, ito na po yung tinuturo. At tinuturo niya po doon na ang tunay na halaga ay nasa loob. Ay, paniloob. Nasa loob at wala po ito sa panlabas na. Kaya sabi nga po dito, ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas, kundi sa ating puso. So, pagiging maganda po sa paningin ng Diyos ay mas mahalaga kesa sa pagiging maganda sa paningin ng tao. Ayan, kaya pala siya, charm is very deceptive. Sabi rin dito, hey, panlabas na ganda ay nawawala. Ngunit, ang pusong maka-Diyos ay nananatili. Amen, Lord. Ayan, so let's go po sa ating pangalawa. Sabi po dito, beauty does not last. Hindi nagtatagal. Uy. Ayan. Okay, so, sa Hebreo, ang salitang beauty or chana, charot, beauty ay yopi, na nangangahulugan literal na Kristiyana. Charot.
na kagandahan. Na kagandahan. So, ito itinuturo po sa atin na ang physical na anyo po pala ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang, Jericho. Ayan. Kasi bakit? Alam natin to. Isa to sa mga truths na alam natin since we were a child. Kasi habang tumatanda po tayo, nagbabago po talaga ang ating anyo. Diba? Kaya beauty does not last. Kasi kung babalikan nyo yung mga itsura nyo dati, wow. Babalik tayo. Huwag na lang. Grabe sa wag na lang. Kasi diba dati, sobrang kinis natin ng mga bata tayo. Alagang-alaga tayo ng mga nanay at tatay natin. Ayaw kahit nga yung kagat ng lamok, ayaw ipadapo sa atin. Diba? Pero look at us now. Mas gumanda. Yan! Mas gumanda. Amen. So, ayun, again, habang tayo po ay tumatanda, nagbabago po ang ating anyo. Pero, ang ating spiritual na ganda, ay good news, ay maaaring patuloy na lumago. Uy, sa paanong paraan natin? Ito po, mag-i-invest po tayo sa mga bagay na walang hanggan. Tulad po ng tulad ng ating relasyon sa Diyos. Isa nga pong wow! Wow! Yung po pala, yung secret. Okay? So mag-i-invest po tayo sa pakikipagrelasyon po sa ating Panginoon. Okay? Kesa sa sa mga pansamantalang bagay lamang po. Ayan. So, sabi po dito, ang ganda ay lilipas. Ngunit, ang takot sa Diyos ay walang wakas. Amen. So, yun mag-i-invest po tayo hindi lamang sa mga beauty products. Siya beauty this guys. So, kundi saan? Sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Sa paanong paraan natin? Sa pakikipag-usap po sa Kanya daily. Sa pagbukas ng iyong mga magagandang mata sa umaga. Thank you, Lord. And isama niyo po si Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Alright, so sabi din po dito, third, but a woman who fears the Lord. Ang fears po dito ay mula sa salitang Hebreo na yare, na nangangahulugan pong paggalang, yare, pagrespeto at takot sa Diyos. So, ito po ay hindi takot na nagdadala po ng anumang pangamba o pagkabalisa po. Ito po ay takot na nagmumula po sa pagmamahal at respeto po sa ating Diyos. Ayan, so sabi po, ang isang babae o tayo lahat na may takot sa Diyos ay magbibigay ng inspirasyon. Sabi din po dito, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Ayan, amen. Sabi din po dito na ang babaeng makadiyos ay inspirasyon sa lahat. Again, hindi lang po siya inspirasyon sa mga katabi nyo, kundi once na naging makadiyos po tayo, inspirasyon po tayo ng mga taong nakapalibot po sa atin. Okay, so our last po is will be greatly praised. Wow! Na ang salitang praise po dito ay mula sa Hebreo na halal, na ang ibig sabihin ay purihin o dakilain. Kapag po kasi ang isang babae ay namumuhay po sa kalooban ng Diyos, hindi lamang siya pinupuri ng tao. Uulitin ko po na kapag ang isang tao namumuhay po sa kalooban ng Diyos, hindi lamang po siya pinupuri ng tao. Di ba? Kapag pinupuri po tayo ng tao, ang sarap sa pakiramdam. Kasi na-appreciate tayo. Pero sabi rin po dito, kapag daw po tayo namuhay nang naayon sa kaloob po ng Diyos, hindi lamang daw po yung mga taong pupuri sa atin. Sino? Kundi ang Diyos mismo. Ang sarap dun, di ba? So, piliin po natin na mamuhay sa kalooban ng Diyos. So, I have a trivia po. So, sa panahon po, ni Solomon, ang mga babaeng pinagmamalaki ay hindi lang dahil sa kanilang yaman o posisyon, kundi dahil sa kanilang kabanalan at
malasakit sa pamilya. Wow! So sabi rin po na ang papuri po dapat ay hindi sa mundo, kundi sa Diyos na buhay. Ayan. Ay, next po. Sticky statement. Ayan. Kundi sa Diyos na buhay at totoo. Ayan. So, to conclude po, diba? Napaka-sweet na. Wow! Ayan, so to conclude po, ang tunay po na halaga ng isang babae o tao po yan ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo. Dahil ano nga po kasi yun, kasi beauty does not last. O pansamantalang tagumpay. Kundi sa kanyang relasyon po sa Diyos. Na ang babae may takot sa Panginoon po ay magbibigay ng inspirasyon, liwanag at pag-asa sa iba. And ito po yung ating halimbawa. Sino po yung magiging halimbawa natin? Si Jesus, ang ating halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo, at sa Kanya po natin dapat ilagay ang ating halaga. That would be all po. Palakpakan po natin si Jesus for the good news. Thank you, Jesus. Ayan. So, meron po tayong discussion questions. And so, ano ang natutunan mo sa Proverbs 31:30 tungkol sa tunay na halaga ng isang babae? Paano mo may sasabuhay ang pagiging isang babaeng may takot sa Diyos? Yun lang po.